Mag-aayos naman ako ngayon ng school supplies ng anak ko. At pagpasok ko pa nga lang, ganito na kaagad ang inyong mabubungaran. Ganito rin ba yung mga anak niyo sa kwarto niya? Tingnan niyo nga naman oh. Pati yung pintuan ng kanyang damitan ay bukas pa at napakagulo talaga naman oh. At bukas nga ay start na ng kanyang eskwela kaya aayusin ko na tong mga gamit niya. Usually kasi 2 araw before ng start, dinadala na namin itong mga supplies pero ngayon ay hindi. Naka-receive nga ako ng email na sa mismong pasukan na nga lang daw dadalhin itong mga school supplies. O tingnan nyo may brief pa oh. Ay wala pa nga akong 1 minuto dini ay nakasunod na kaagad itong maglola sa akin dito. At pasayaw-sayaw pa eh. Si Ayan makulit. Ang gusto'y manggulo. Yun. Yun, oh. Hindi mo kita si Aya. Eto nga palang bag na to ay regalo kay Ba nung birthday niya last year. Niregalo ito ni Kobe ng kaibigan niya. O diba hindi ko na kailangan pumili. Tipid na tipid talaga ako ngayong taon na to. Di na ako bumili ng mga bagong sapatos. Tapos may mga gamit na natira last year, kaya talaga namang tipid na tipid ako. Last year nga, lahat talaga ng gamit ni Pa ay may mga label. Kasi lalo na nung COVID, talagang isa-isa nilagyan namin ng label, pati mga lapis. Ang kailangan lapis 24. Isa-isa talaga yon may label. Pati mga crayon, mga kung ano-ano pa, lahat may pangalan niya. Hindi nga katulad ngayon na parang hindi ko na masyadong nilagyan ng pangalan. Kung ano na lang yung natira na may pangalan, yun na lamang. Pinagtatanggal ko na nga yung mga tag dito ng ibang gamit. At itong folder dutang ay may sobra pa nga na 3. E di itatago ko ulit to para magamit next year. At sabi ko nga dito ay paano naman ako makakatapos ay ginugulo talaga nitong aking dalaginding. Sabi ko nga dito ay mabuti pa kayong maglola ay lumabas muna at ginugulo niyo ang aking isip ay gawa nga nang iniintindi ko itong this school supplies ay nakasulat sa French. Ay sabi ni Nay, hindi naman namin ikaw pinapakailaman dyan at may sarili naman kaming ginagawa dito. At ayun nga, binigyan ni Inay ng laruan. Ewan ko kung ano yun, glue yata yun. Sabi ko siya, pag nagdikit ang labi niyan, ay ngal-ngal yan. At ito nga ay tinanong ko pa si Inay kung ilalagay ko na ba yung mga lapis dito sa pencil case ay wag na nga daw. At dahil nga madiskat si Mami, Google is the key. Ito na yung list ng school supplies in English. At ito nga hinilera ko na yung mga kailangan niya. Isang dinner box, isang water bottle, isang non-marking interior shoes, isang earphone with wires, 2 pencil cases, 24 lead pencil HB, 1 felt pen pack of 24, 1 wooden colored pencil, 8 dry erase whiteboard pen, 4 white eraser, 3 glue stick, 1 pair of scissor at saka 6 na cardboard dutang na magkakaibang kulay. Mabuti nga ngayong grade 3 na siya ay pwede na yung magkakaibang kulay. Dati kasi hindi. Ayan, kailangan ng tissue box. Ito palang 1 backpack niya. At saka meron pa palang isang ziplock dito na kailangan malaki. At nang nasigurado ko na nga na kompleto na lahat ay pinaglalagay ko na dito sa bag isa-isa. Nung kinder to grade 2 nga si Ba, laging kasama sa list ang couple shirt, couple pants, couple brief at saka extra medyas. Siguro nga kasi mga babies pa sila pero ngayon wala na. Kasi nga grade 3 na si Ba so hindi na siguro dahil iihi sa salwal or kung ano man ang mangyari. Sabi nga ni Inay dito mabuti nga at hindi na raw kasama sa list ang pagbaon ng ekstrang damit. Dahil nga napapag-iwanan lamang ay pagkatapos nga ng taon ay hindi na magkasya sa kanila yung mga damit ay di sayang lamang hindi na isuot. Ay habang ako'y nag-iimpata nga nitong gamit ni Bai, nagbabalik sa akin ang alaala ng ating kabataan ay hindi naman garin ng ating kabataan at tingnan mo't wala namang kapapil-papil ang gamit nila. At ang kailangan nga nila ay itong headset dahil nga sila doon ay mayroong tagi-tagisang tablet yata. Ay sa panahon po noon ay mano-mano ang pagsusulat. Ay yung isang kaibigan kong ang puti dito ay tinatanong bakit daw ang mga Pilipino ay kagagandang magsulat ay magtaka pa. Ay kami ay mano-mano magsulat sila ay puro computer. Ako yata ay nakahawak ng computer ay second year high school na ako. Tapos 2 ang computer ay ilang kaming gagamit napakarami namin dun sa eskwelahan. Ganyan din ba kayo dati? Pero sa palagay ko ngayon ay hindi na.
Lahat ay electronics na ang ginagamit ngayon. At ayan niya, natapos na akong mag-ayos ng gamit ni Ba. Inutusan ko nga pala yung pinsan niya na samahan si Ba na magpagupit para naman pagpasok ay poging-pogi, di ba? At pagdating nga ay ininspect ko ang kanyang gupit. Abay, ang sabi sa akin ay ayaw maligo at siya daw ay poging-pogi ngayong araw. Abay, kahit anong pilit kong maligo ay ayaw maligo. Sabi ko, maligo ka na at madaming buki ang iyong ano. Abay ka, kuntsaba pang inay, ay wag na daw at matatanggal daw ang pagkapogi pag naligo talaga naman. Yun lamang, bye-bye!